Okay, dito naman tayo sa dark and light side. No? Ito yung dark. Lagi naman nangyayari ito sa buhay natin at na may mga kaguluhan. Ito yung October 20, 2023 episode natin. Dark and Light Side, episode 36, Friday. Okay. So, please do follow, like, and share nyo naman lahat-lahat. Tulungan nyo akong dumami yung followers ko, dumami yung likes ko. Kung gusto nyo i-bookmark yan, i-bookmark nyo. Naka-unli. Okay. So, dito natin malalaman ngayon kung saan ba nanggagaling mga problema natin. Ay, Queen of Wands. Pangalawa, Queen of Pentacles. Hala. And then, pangatlo, the Sun. Okay. So, ngayon, parang hindi maganda. Alam ko na ito. Ito yung mga di ba? Yung isa kasi, isang mapagmahal na babae. Yung isa naman, mukhang pera. Okay. Tapos nag-aagawan sa pinapangarap nila. So, alam nyo na, pinapangarap nilang lalaki sa buhay. So, common na common ito sa lahat-lahat ng tao na nagkakaroon ng suliranin. Napatawa tuloy ako. Kasi, yung isa wagas na nagmamahal, yung isa wagas na pera ang habol sa pangarap. Pareho silang may pangarap doon sa isang lalaki. Kaso lang yung isa, yung pinapangarap ng isa is makasama ang lalaki hindi lang dahil sa pera niya, kundi makasama niya dahil niya mahal niya ito yung gusto niya maging ama ng mga anak niya, di ba? Yung isa naman, gusto lang niya yung lalaki dahil yung lalaki ay kayang ibigay lahat ng gusto niya. At yung lalaki na yun yung naging daan niya para masustentuhan din niya pamilya niya, kapatid niya, magulang niya. Ganon, di ba? So, tignan natin, kung walang pag-aagawan na nangyayari, ano bang meron? Ay, waiting. Pangalawa. Judgment agad. And pangatlo, Eight of Cups. Okay. So, eto na yon, di ba? Yung pinakaano kasi dito, yung message is yung Hangman, may hinihintay, may konting blessings, no? Na dinarating. Kung gusto mo kasi, kung aantayin mo yung taong para at karapat dapat talaga para sa'yo, ibibigay yan ni universe sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Pero sa ngayon, lumabas yung Eight of Cups. Ibig sabihin, mag-focus ka sa pag-move on. Huwag sa mga nawala, huwag doon sa mga taong sinaktan ka, sa mga taong tinalikuran ka, di ba? Kasi sinasabi ng universe, move on. Huwag mo na talagang i-sacrifice ang sarili mo. Sorry, kulang lang talaga tayo sa tulog. Okay. Napahigikab tuloy ako. Pero ito yon Kesa naman makipag-agawan ikaw, kesa makipagkompetensya ikaw, no? Sa pareho nyo namang pinapangarap yung lalaking yan. So, ganun din sa side ng lalaki. Isang lalaking wagas na nagmamahal doon sa babae at isang lalaki na yung habol lang niya is yung pera ng babae na pwede niyang magamit sa pansarili niyang intensyon. Dito ganun din sa bright side na sana kung natuto kayo at marunong kayong maghintay sa tamang panahon, ibibigay sa inyo yung taong karapat dapat sa inyo. And while waiting, you have to move on, you have to grow, and you have to transform into a better person. Whatever the issues na na-encounter mo nung nakaraan na naging dahilan ng paghihiwalay ninyo, yun yung iwasan mo para sa susunod na magkaroon ka ulit na isa pang karelasyon ay hindi na maulit yung nangyari noon. Ganun lang yun. Kasi parang nasa school ka lang, di ba? Kapag may back subject ka, dapat alam mo na yung sagot nun kasi back subject mo yun eh. Pero kung naging back subject mo yan 3 times, 4 times at hindi ka pa rin natuto, ay wala na. Diba? Doon lumalabas yung katigasan ng ulo mo, laziness mo, katamaran, etc. etc. pa. Okay? So sana, maging likas na aral ito sa lahat ng mga tao na hindi lahat kailangan mong
kompetensya. Kasi ang buhay kanya-kanyang ano yan, level kung kailan ka makakatanggap ng sarili mong blessing. Pero while waiting for the blessing, you keep moving on. You have to keep working hard. You have to stay faithful. You have to stay focused doon sa goal mo sa buhay. Ang dami naman kasi mga factors sa buhay ng tao na nagiging dahilan din ng mga pag-away. So, iwasan nyo yung mga ganon. Yung pinakamahalaga is natuto ka sa previous relationship mo, and then by the time that you learned your lessons, you have to keep it as a boundary na. Wala nang iba pa, di ba? So, yun na yun. Proceed na naman tayo sa pag-a-upload nito. Maraming salamat po. Sa gustong magpa-ritual, magpa-cleansing, at saka kung ano-ano pa yung mga gusto nyong mangyari sa buhay nyo, let me know. Message nyo na po ako at then drop a comment, leave a comment. And thank you sa lahat-lahat na sumusuporta. Bye!